Batay po sa huling tala ng Department of Health, mahigit 6 na po nang tinamaan ng super flu sa bansa. Kaugnay niyan at iba pang issue mga kapanayam natin si Department of Health spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo. Doc Albert, magandang umaga. Magandang umaga, Ivan. Magandang umaga sa lahat ng mga kapusong nakikinig at nanonood. Asek, yung number na 60, ito ba'y patuloy na pagtaas? Biglang pagtaas ba ito? O ito'y talagang gradual na tumataas base sa ating survey sa mga ospital? Opo, yung bilang po natin na 63 ay para sa buong taon ng ating 2025 at para sa malatrang kasong sakit. So yan po ay hindi biglaan. Buong taon na po yatin yan sinukat. Is that unusually high? Hindi po. Pag titignan po kasi natin, ang binabantayan natin is yung overall na bilang ng mga kaso, hindi yung super flu lang. Okay. Doon po sa malatrang kasong sakit, ang tinaas lang ng 1% kumpara sa nakaraang taon. At hindi po yan na malaking pagbabago. Sa katunayan, ang tawag po natin is seasonal flu dahil ito po yung panahon. May isa pa tayong binabantayan, Ivan, yung tinatawag na severe acute respiratory infection o yung malalang pulmonya. Okay. At yun naman po ay hindi rin na tumaas. Buwaba po siya ng 19% kumpara noong 2024. Okay. Bago po tayo dun sa sinasabi ninyong pulmonya, Doc, yung ano muna itong tinatawag nating super flu, ano ho bang kaibahan niya sa karaniwang trangkaso? Nabanggit nyo, flu-like symptoms. Ibig sabihin, maaring pareho ng sintomas pero baka ibang sakit. Ano bang distinguishing symptoms itong super flu? Opo. Ang super flu po or ang tawag namin sa epidemiology subclade K, yan po ay isang variant ng influenza A, yung virus ng trangkaso, influenza A, H3N2, J241. Kaya may hirap siyang tandaan. Ibig sabihin po niya na pamilya siya nun, hindi nagkakaiba yung kanyang simptomas na lagnat, ubo, sipon, pananakit ng katawan. Ngunit ang pinagbago lang niya, kaya siya binabantayan, ay mas mabilis siyang makahawa. Doon naman tayo, Doc, sa nabanggit nyo, pneumonia, no? Ito ho bang super flu na ito, natural progression ba niya? Posible siyang mag-progress into pneumonia? Hindi po. Mas marami po sa ating super flu or subclade K ay nagiging malatrang kasong sakit lamang, hindi kailangan ma-ospital. Kaya kami hindi nag-aalarma. Doon sa ating mga tawag namin SARI, severe acute respiratory infection, sa ating SARI cases, 24,091 noong 2025 until December 27, 14 lamang yung dahil sa subclade K. That is 0.06%. Napakaliit na porsyento. Ang nauna sa kanya, rhinovirus, respiratory syncytial virus, enterovirus, ika-4 lamang si influenza A at lahat ng variants. Tapos ika-5 yung adenovirus. Ano naman ho ang hakbang ng departamento para tugunan itong SARI? Opo, ang importante ho, yung SARI, binabantayan natin yan all year round at ilang dekada nang binabantayan yan. Sa katunayan, nung panahon ng COVID-19, dyan unang nakita, pag tumataas yung SARI, doon tayo nagsasabi na, oy, mukhang may nangyayaring mali. Wala ho tayong nakikitang ganun ngayon, kaya hindi po kami nagko-call ng alarm. Yung sa super flu naman, Doc, ito ba'y kaya din ng karaniwang flu vaccine? Opo, ayon na rin sa World Health Organization, wala silang nakikita na pagtaas ng disease severity. Ibig sabihin, hindi lumalala yung sakit. At ang magandang balita ay sa kanilang obserbasyon sa buong mundo, yung vaccine natin sa trangkaso sa ngayon ay kayang lumaban dito sa super flu or subclade K. Ano naman ang may papayo natin sa ating mga kapuso para makaiwas dito sa super flu? Opo, sa panahon kasi ngayon, na panahon ng trangkaso, every year po yan, magbugas ng kamay, magpahinga sa bahay kung may nararamdaman, kung lalabas, magsuot po ng face mask. Voluntary, hindi na ho kailangan i-require yan. Tapos, ikatlo, kumain ng prutas at gulay kasi mahalaga yung resistensya para labanan tong super flu. Doc, maidagdag ko na rin itong kaugnay naman sa pagtaas ng kaso ng measles o tigdas. Saan ba yung pinakamaraming kaso nito? At anong hakbang ng ating departamento kaugnay nito? Opo, yan datos naman natin sa measles as of December 27, 5,123 yung naitala natin. Mas mataas ng 32% kumpara sa 3,880 noong nakaraang taon.
Ang pinakamaraming naitala sa Metro Manila, dahil malaki po ang Metro Manila, sumunod ang ating Bangsamoro Autonomous Region at ikatlo ang Calabarzon. Ikinakasana po natin sa January 19 na, Ivan, yung ating measles rubella supplemental immunization activity. Mauuna po ang Mindanao dahil sa ating heat map, nakita rin namin ang mga rehiyon na pinakamarami, regions 4B, 9, 10, 12, BARM saka NCR. Napansin nyo, 9, 10, 12 BARM, apat doon nasa Mindanao. At gusto nating mauna ito bago mag-Ramadan para hindi tayo makakaistorbo sa ating mga kapusang Muslim. Libre ito, Doc Albert, no, sa mga health centers natin? Yes, libre itong immunization na to mula 6 months na bata hanggang 59 months or under 5 years. At Ivan, idagdag ko lang rin, no, kahit wala tayong MRC, yung tawag namin sa activity sa ibang lugar, patuloy pa rin po yung ating routine na pang-araw-araw na pagbabakuna sa mga bagong panganak. Ayan, mga kapuso, samantalahin po natin. Libre po yan mula sa DOH. Maraming Yes. salamat, DOH spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo. Salamat, Ivan, at magandang umaga sa lahat. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.